Hello? Hi, good morning. Good morning. Good morning sa girlfriend ni Rodney. Oh my God, hindi ako naka-shield. Oh my God talaga. Nagulat ako kasi nag-PM ako sa tatlong pwede maging caller na pang-apat. Isa kasi nag-PM. Yung dalawang hindi nag-reply. Kung nag-reply yun, hindi kita magiging caller ngayong gabi. Nahuli ng reply, nauna ka Saka eh. hindi ko narinig yung niya. Hindi ko narinig yung yun ang mga pinagsasabi. Anyway, sige. Kasi someone's telling me, someone's chatting me. I'm sorry pero hindi talaga ako makapag-straight ng Tagalog kasi I am not Bisaya. Parang cringy ba? Okay lang. Dili ka, Lu. Oy. Anyway, natatawa ko kasi pwede naman niya akong tawagan. Teka lang muna. Wait lang muna ha. Kunin ko lang yung details mo. What do I call you, ma'am? Lily. Pero Ha? parang na-mention daw niya yung pangalan ko. Sige, Julie na lang. How do you spell the Julie? Julie. The normal one. Yes po. If you're comfortable with English, I think you're fluent in English. I'm completely fine. Don't worry, I will not. Sige, okay. Mag-Taglish na lang po tayo. Okay. Okay lang. Ilan taon ka na, Julie? I'm 33 years old po. And calling from what part of the world? Iligan City. Oh my God, wala ng confidentiality dito. Iligan City. Oh my God. Okay, wait lang. I-brief ko lang yung mga nakaantabay sa atin. Sa mga bago lang po ngayon, yung mga hindi nakaabot kanina. Around 12:30, ang first caller ko po is a guy named Rodney. And Rodney was telling me about a girlfriend na nakaaway niya kasi once upon a time, he cheated on this girl. And this girl turned to become a somewhat toxic. At napagalitan ko si Rodney kasi nga, niloko mo eh. So, you are in no position para magreklamo. That's the gist of our... And aminado naman siya. I told your boyfriend, di ba, that he is not supposed to win the argument every time na babanggitin mo yan. At sinabi ko rin sa kanya, to be fair, na pag si Julie yung kausap ko, it will be a different advice. I know. Okay. Hindi ko alam, Julie, kung kilala mo ako, but I've been giving advice for 2 decades Papa now. Jack, we're always listening sa'yo. Like, Okay. ganitong oras kasi nagda-drive siya or nasa work siya. Makikinig kami pareho. Sige. At least, familiar ka sa style ko. By the way, naka-loudspeaker ka ba o naka-headset? Naka-loudspeaker lang. Huwag mag-handheld ka lang, madam. Okay, for a while. For a while. Tapos, okay. Wait. Handheld lang, ha? Ang dami mo naman kailangan gawin para mag-handheld. Okay, hello? Ang dami naman Hello? kailangan. Hello? 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 I'm here. Okay. Sige. You're not supposed to be on headsets. You're not supposed to be on loudspeaker. Just handheld, ha? Okay. Okay. Hello? Hello, I'm here. Yan, okay. Sa mga hindi mo nakaabot kanina, mga kaibigan, si Julie po ang girlfriend ng first caller natin. Totoong pangalan ko talaga. Napaka-unfair. Pinangalanan ka ng boyfriend mo, di ba? He must be so desperate to assure you and to tell the world that you are now his only girlfriend. I know that hurts on your line. But anyways, tawag nito, why did you want this conversation with me, by the way? Okay, so I just wanna hear my side. Mm. Kasi nga, I admitted naman na parang toxic na kami. Ganun. Kasi nga din sa time, nung bago pa kami, I was so pure and I was so genuine. Papa Jack, alam niya yan. So I've not, di ko alam paano kung mag-start. Kasi, tinawagan lang ako ng friends ko. Like, marami siyang scores yung friends ko na,
"Uy, parang boyfriend mo 'to." Gano'n, gano'n. Kasi familiar yung story tsaka he even mention your name. Sabi ko, "Uy, alam, yung road ni screen name niya 'yan." So, parang, oh my God, anong sinasabi niya, gano'n. Yung brief lang yung sinasabi niya, brief stories lang. But anyway, yes, Papa Jack, I've met him sa funny, nahiya ako yung ano, na-meet ko siya sa tawag nito, Omegle, Ome TV, parang gano'n. Saan sa? Ome TV. Oh, Miguel. Oh, yes, parang gano'n kasi I was working in the hospital Mm. that time way back 2023, 2024 ata ako naman. Mm. Oh, 2023, that was September. Okay. So, I was working on a night shift and I was the supervisor that so hindi ako nag-handle ng client. So, yung that time kasi I was single for 3 years kasi na-engage ako Papa Jack year 2020 or 2020. Okay. Tapos hindi natuloy kasi naghanap siya ng iba, nakabuntis, gano'n. So, it was so na-traumatized talaga ako that time. Mm. So, parang ayoko na mag-date, gano'n. So, that time, hiniram ng mga kasama ko sa work yung phone ko na mag-Ome TV, gano'n, gano'n. So, nag-Ome TV siya. So, yung kasama ko, yung nagbigay sila ng gamot ng mga pasyente nila. So, I was checking the chart kasi yun yung scope ng work namin. So, nag-check ako ng chart sa mga doctor's order kung talagang na-carry out ba nila sa morning shift and everything. So, nasa phone pala siya. So, sabi ko, "Hi, sorry, may ginawa pa yung yung kausap mo, ganun, ganun." So, nag-usap kami. Tapos, sabi niya, can I have your Instagram? So, sabi ko, "Oh, sure, sige, okay lang." So, parang, for me, parang wala naman siguro mawawala sa akin. So, wala naman ako intention na jowain siya. So, that time, yung pangalan niya sa Instagram niya, Food, something like that. Tapos yung, Facebook niya, Christian Rodney. So, Ano, sorry, hindi ko ano marinig, ma'am. Oh. I've known him as a Christian. Christian Okay. yung pangalan niya, Christian Rodney. So, parang, Christian na talaga yung alam kong pangalan niya. Tapos, De Guzman pa yung apelyido niya. Okay. So, pero I'm in doubt pa rin po kasi yung account niya parang puro babae. So, wala lang. So, straight na yung tawagan namin. Ganon. Tapos, may schedule talaga. So, okay lang naman sa akin. I don't mind kasi wala lang naman. So may 3 days na hindi siya nag-contact sa akin. So, it was fine. So, sabi naman niya na-stroke na yung kuya niya. Ganon, nasa ICU daw. Tsaka yung kuya niya din sa Philippines. So, sabi ko, so ano ba yung case niya? Can I see the CT scan? Kasi may friend ako na maybe second opinion or what. Just, ganun lang, ganun. Sabi ko sa kanya. So, sabi, parang kina-cover niya yung period yung pangalan, something like that. So, okay. So, sabi, nung may pinakita ko sa kanya sa TikTok kasi may doktor na colleague ako at the same time colleague po. Doctor siya sa mga parang tawag nito, parang sa neuro din siya ba? So, pinakita ko sa kanya yung TikTok. Medyo matalino siya dito. Charot siya. Nagamit niya yung main account niya sa pag-view. So, makikita ko yung main account niya. Ganun pala yun, no? Vuvu, Vuvu. Oo, sabi ko matalino. Hindi ko sinabing gobo. Sabi ko Vuvu, ikaw nagsabi ng Bobo. Wala na. Okay, Pero Vuvu. start off like that. So, nakita ko lahat. Yung Facebook niya, oh my God, yung cover photo ay family. 2 kids. And tapos sabi ko, baka kambal niya to. Sabi ko ganun na yung denial ko.
bakit lagi siyang tumatawag sa'kin ganun, ganun. Nakausap ko pa yung mama niya, ganun. So, parang hindi siguro kasi nakausap ko naman yung mama niya, baka gano'n. Sabi ko, Mm. sino bang mama magto-tolerate ng anak na alam mo naman na may asawa, gano'n. Kumbaga parang So benefit of the Dow. Dow yun, hindi daw, mm, Dow. Single daw oo, eh, gano'n. Oo. oo. So, na-read ko na yung Instagram, yung real account niya, hindi na ako nag-reply sa kanya. Sabi niya, "Are you there? Bakit hindi ka nagre-reply?" So, parang, oh my God, paano ko ba 'to i-reply to siya? Gusto ko ipakita sa kanya na I'm not affected, gano'n. Kasi Mhm. dito lang naman tayo nag-uusap eh. But naging 1 month na yun ha, parang may na-attach na ako sa kanya kasi consistent naman yung tawag-tawag niya sa akin. So, tumawag siya nito ano, parang napaka-odd pa na nagtawag siya sa unusual talaga na tumawag siya ng 2 PM Mhm. tapos 2 AM dun. So sabi niya, "Bakit hindi ka nag-reply?" Ganyan. Ano So, na, ako sorry? naman, Sorry, "Bakit paano? hindi ka nag bakit hindi ka na nag-reply sa'kin?" Ganyan. Mm. So sabi ko, "How would I say this to you? Na, um, I don't wanna be rude or what." Then ise-send ko na lang sa'yo yung screenshot. So, sinend ko sa kanya. Julie, pause, Sabi ko sa pause ka talaga, no? ganito talaga yung boses ko. Oo. Pause ka o nakasubo So, yung telepono sa'yo? Ano ba talaga? pause-pausin Ah, ko pa, talaga. So sabi ko oh. sabi ko sa kanya, "If I would be your daughter, I wouldn't be proud of you." Sabi kong gano'n. Kasi may pamilya ka na yun, may asawa ka, may mga anak ka. May 2 siyang anak. Pero yung una, anak mo, yung eldest ay anak sa asawang pagkadalaga. So, isa Tapos lang yung yung kanya pangalawa doon, parang gano'n. That's what you're isa saying. lang sa kanya. Mm. So, nag-explain siya sa part niya, parang gano'n, parang na-explain ba niya kung bakit siya nakasal ng umaga? Oh, yes. From November to February, yeah. Yung nakasal siya na Mm. parang napilitan siya, I don't know, parang sabi ko sa kanya, "Why would I believe you? Why would I believe you na from your name pa lang hindi mo na sinabi sa akin?" Mm. Parang gano'n. So, parang sabi niya, "Ayoko mawala ka kasi nasanay na akong kausap ka," gano'n, gano'n. Kasi wala na talaga kami ng asawa ko, gano'n, gano'n. So may part dun na parang ano ba, na naawa ako sa kanya kasi nakita ko yung parang trabaho tsaka trabaho bahay lang siya, gano'n. So, dito naman na part medyo matanga naman ako. So, so push pa rin ako gano'n kasi invested na ako, eh, parang gano'n. So, sabi ko na maghiwalay na lang muna tayo kasi parang wala na akong peace of mind ba. Kasi sabi ko, siguro kung wala ako parang magwo-work pa sila ng asawa niya, kawawa naman yung bata, parang gano'n. So, pumunta siya dito 2024, that was June, ano, May, June. Mm. Ay no, May pala yun kasi May umuwi yung friend ko. So, first month namin yun, nag-ball kami for 2 weeks lang siya dito kasi parang gusto niya i-work out yung relationship namin kasi I was saying no na. Tapos nag-meet kami, tapos yun lang, nag-meet kami, Nag-kiss kayo? tapos Nag-kiss kayo? torjak din, gano'n. So, ano pa, tapos sasabihin ko talaga, Oh my God, you're so straightforward. Huy! bakit ba? Dahan-dahan lang. Okay, gets na. Oh. Oo naman, totoo naman, bakit pa? So, Sige. Mm. yun. Okey naman yung dating namin, parang masaya naman Okay, gano'n. sige. Ang Tapos hirap mong after that tanungin, oh. Straightforward ka. O, tapos, o game. kasi nga, after that po, so bumalik naman siya sa birthday ko, same year, July. Mm. So kasi uuwi siya kasi birthday na ng anak niya, August. August din, kahit sayaw mo siya ng July, nandito siya sa birthday ko. Mm. So, parang confident ako kasi tinanggap ko naman siya, may asawa siya, may anak siya, gano'n. So, nung andito na kami sa bahay, tulog siya. Parang may nagsabi sa'kin na check mo yung phone niya, Parang gano'n. may bumulong. Alam mo, lagi na lang may Oo, bumubulong. yeah, gut feeling won't lie talaga. Mm. So, nung chineck ko,
So, may message doon na babae. Nako. Tapos, tulog siya. So, nabasa ko lahat ng conversation nila na kasi yung babae, parang niligawan ng ano niya, ng friend niya, matropa niya doon, taga Maryland. So, may feeling talaga ako kasi sa live, parang dikit siya ng dikit sa babae. Pero alam ko naman nililigawan siya ng lalaki, ng friend niya. Pero sa conversation nila, he was flirting the girl. Parang susulutin niya ba? Matulis si Rodney, ha? Oo. Rodney! Oo, susulutin niya ba? Tapos, tawag nito, parang kinaklarify niya yung tropa niya talaga naliligaw kasi sabi niya doon, kasi dikit ako ng dikit sa'yo, naligaw para sa'yo si ano, gano'n. So, tapos, nag-fishing siya doon sa Maryland, which is, it is 3 to 4 hours away from Philadelphia. So, yun, nag-fishing siya doon, dala niya yung parents niya. Tapos, so, you are trying to insinuate na nagkita sila doon, of course. I was in the line that time, Papa Jack. I was in the line, June 1. Tandang-tanda ko pa. I'm sorry, I was in the line. Nasa line ako lagi. Talaga? So sabi niya, nandun siya, may pupuntahan daw siya na friend. So yun palang friend na yun, yung babae na yun. Sabi niya, andito ako sa workplace mo, pupuntahan sa nakita. Ganun nabasa ko lahat yun. Nako. So, oo. Pero yung babae, parang hindi naman na-flirt back yung babae. Parang consistent siya doon sa lalaki na mag-flirt sa kanya. Ayun, nag-court sa kanya. Pero yung babae meron din. Kasi dito sa Pilipinas, pero wala din. Okay. So, syempre, na-insecure ako, Papa Jack, kasi maganda siya. Tapos, sabi ni Rodney, sobrang ganda mo daw eh. Sana all. Sana hindi siya naganap ng iba. Sabi nga sa amin kanina, hindi siya makapaniwalang papansinin mo siya dahil ang ganda mo eh. Kaya nga, sana man lang inalagaan niya ako, sana man lang ganun. Hindi na lang nag-thank you ha. Talaga nanumbat ka pa na. Thank you ka na lang. Lagi mo sinasabi sa akin yun, pero lagi ka magluloko. Okay, Tapos, after that po, yun na, birthday ko na, so may mga bisita na sa baba kasi pinaganda ko ng family ko. Pinaganda kasi, dito kasi sa Mindanao, Papa Jack, lagi may mga lechon, ganun talaga yun. Parang madalang lang dyan magle-lechon sa Luzon. So parang gusto niyang matikman yung lechon namin dito. So I pretended talaga, Papa Jack, na I was so happy, namaga pa yung mata ko. So sabi ko, bakit mo ginawa sa akin to? Tanggap ko na may asawa ka, may anak ko. Pero, yung iba ng story to na nagana ka pa ng iba. So parang, that time, parang nawala na yung trust ko sa kanya. Tapos, ito pa, Papa Jack, hindi alam ng family ko na married siya. So, parang, yun. So, fast forward, may nakita na naman ako na may ex siya na taga Davao din. Before sa akin, may ex siya na taga Davao. Tapos, nakita ko sa conversation na nag-reach out siya every time na mag-aaway kami. Nag-reach out niya yung girl. So, every time nag-aaway kami, natatakot ako ni Papa Jack na baka mag-reach out siya sa girl. So, what I did was, hello? Andiyan ka pa po ba? Yep, nakikinig ako. Okay. So, what I did was, para mawala ko, nag-reach out ako sa girl. So, sabi niya, hindi pala alam ng girl na married siya. So, maano sila, parang lies din yung mga natatanggap niya kay Rodney, diba? So, sabi niya, nag-reach out naman siya sa akin. So, nag-send siya ng picture na umuwi pala siya dito nung May. Hinatid ko siya sa airport, papuntang Manila. Dito sa Cagayan, sa Manila. Nag-reach out pala sa doon. Sabi niya, hey, andito ako sa Pilipinas. Gusto magkita tayo. Tapos, sabi niya, hindi ka ba nagsisihor? Sige, tara, punta tayo sa sihor. Ganun, nagsisend pa siya ng picture. Pupunta ko ng Bohol, sabi niya. Gano'ng katagal na kayo mag-jowa nung ginagawa niya yan?
Parang, wait, September, October, November, December, January, February, March. 8 months. Tama nga yung kwento niya. Hindi naman Oo. siya sinungaling sa kwento niya. Hindi lang niya inamin na ganyan Oo. karami yung babaeng involved. Oo, ang dami niya. Kasi alam mo kung siya, like, tinan niya yung picture, na kinrap ako. Ha? So it was a Kinrap niya ako. photo taken with you on it and then kinrap ka niya? Oo, tapos tinan niya dun sa babae. Oh my God! Oo. Kitang-kita ko talaga lahat. So, parang, since nabigyan ko naman siya ng, parang, binigyan ko siya ng chance to prove everything. Since binigyan ko naman siya ng chance, pinush ko na, nilaman ko na lahat. So, nung umuwi siya sa Pajak, July, umuwi siya, marami pa akong nalalaman sa Pajak. Ganun. So, hindi, tapos na yun si Davao. So, yung pangatlo na naman, Naku, Rodney! Rodney! nasa 7 province kami that time. So, napunta kami sa parang sentro sa kanila, nag-coffee kami, ganun. May babae, yung waiter maganda. Tapos eye to eye siya. So, tinignan ko lang siya. Tapos, pinuntahan niya sa, sa, tawag nito, sa front. Parang, kinuha niya yung name. So, ako naman, parang, for me, it was so disrespectful for me. Parang, oh my God, harap-harapan talaga. Ganun. Oo, matinik So, talaga. na-walk out ako. Tapos sabi niya siya, alam mo, praning ka lang talaga. Parang ganun ba? Ginagaslight Actually, na ko lagi. it could just meant nothing, pero dahil may history at record, talagang, I know. oo, yun talaga yun eh. Tinawag ako. Yes. Tapos, may ano pa, Papa Jack, kung may makikita siyang parang, I'm not here to humiliate, Rodney. I'm here to pick up my side na grabe na talaga yung pinagdaanan ko. Yung Papa Jack, may, tawag nito, parang siyang bulletin or parang congratulations for passing the board exam. Medicine yun. So, lagi naman yung nadadaanan. Maganda, doktor na. Ito ko, in love niya sa Facebook. Wow! Gusto niya mag-upgrade. Diyos ko, upgrade. Ano ka dyan? Teka lang, wait lang. Anong profession mo? Nurse po ako, Papa Jack. Nurse. Gusto niya, Ma-registered niya. doktor. Both po sa Philippines tsaka sa US. Diyos buhay to, Rodney! Tapos, after that po, Papa Jack, so, marami pa, Papa Jack, nung kumain kami ng sanggi, may tisay na babae. Harap niya. So, patayo-tayo siya, pa-electric fan, ganun. Yung tisay, sinundan niya sa Papa Jack. So, parang ako, bakit ganyan? So, iyak na naman ako. Siyempre, di ko yun balwarte. So, he's always invalidating my feelings. Parang ganun. Lagi niya sinasabi na, salosa ako, may topak ako, ganun. So, ako naman, I was questioning myself na I started questioning myself na, pero there's something wrong siguro sa akin, no? Kasi he's always saying like that sa mukha ko, ganun. Siya pa yung magagalit, ganun. So, ilang months na kami, 2 years and 7, ilang years na kami, 2 years and 7 months. So, I'm trying talaga, Papa Jack. Pero paulit-ulit kong sinasabi sa kanya, I'm trying. Wag mo lang akong, gusto kasi niya, Papa Jack, na pag mag-sorry siya kasi na, hindi na dapat balikan. Sabi ko, you know what I have been through aside sa'yo, marami akong trauma sa life. Akala ko iba ng story ko. Iba talaga. Sobrang iba na po. So, papunta sa malala, no? Oo, mas malala siya. So, ito kasi, Papa Jack, this past few months, sabi niya, lagi na niya ako minumura. Like, kasi binigyan ko siya ng ultimatum noong January. Sabi ko, magta-34 na ako this year. And kaya ko naman antay kung kailan ka mag-divorce o mag-annul. Kasi Papa Jack, hindi naman niya ako priority sa buhay. And I understand that. May anak siya.
yung parents niya naka-rely sa kanila kasi walang trabaho din sa Amerika kasi they are na. Pangatlo, may PWD siya na kuya. So, Okay. tsaka yung mentally challenged na kuya niya, pero okay na naman siya doon. Tapos pang-apat, may kalapati siya. And I'm not sure if pang-apat ako or pang-lima kasi lagi naman siya nakakalapati. Yun lang naman yung vision niya. Wala siyang vision, hindi nag-inom. Kalapati Hindi sa Philippines o sa kasi Amerika? dito sa Philippines, pinapaalagaan niya sa kuya niya. Ano yan, So, yung pigeon racing, di ba? oh yes po. I've been too supportive sa kanya, Papa Jack, even sa family niya. Ako yung mag-arrange kasi parang mga inosente sila sa mga ngayon. So, na-arrange ko yung mga appointment sa doktor, yung mga medication. Even naman nung pagdating ng parents niya dito, inalagaan ko naman, mga kuya niya, gano'n. Na-meet ko sila lahat. And I've been too kind sa kanila. I've been too nice. Sila din, naging nice sila sa akin. Na-attach din ako sa kanila. Everything was new sa akin. Tapos, masaya ako na na-meet ko sila. Marami akong first time doon. So, yun. So, tinatreasure ko naman po lahat yun, Papa Jack. It's just that, sir, paulit-ulit lang talaga, hindi ko talaga makakalimutan lahat ng mga pinagagawa niya. That's why, sinasabi ko sa kanya, pinaparecord ko talaga sa kanya, Papa Jack, kung nung time na kung hindi ko pa nalaman na nagloko ka, was I toxic? Hindi naman, di ba? I've been to pure, I've been to genuine sa'yo. Tapos, ito pa, Papa Jack, with regards sa anak niya, nagsusustento naman siya. Pero Papa Jack, ako pa yung laging nagre-remind. Tapos, ako pa yung sasabi na, uy, anong patya na, magbigay ka na sa anak mo, ganun. Uy, honor yung anak mo, bigyan mo naman ng ano. Ako palagi, nung Valentine, sabi ko, bigyan mo ng flowers, tsaka cake yung anak mo, para naman paglaki niya, may ano siya, may standard siya sa lalaki. Kahit masasabi niya malayo yung tatay niya, at least nag-effort yung tatay ko. Ganun daw. So, lagi ko siya nire-remind ng ganyan. I've been too selfless sa kanya. Napaka-selfless ko talaga sa kanya. Papa John, sabi ko, kahit hindi mo na unahin yung divorce, unahin mo muna yung citizenship mo kasi hindi pa siya citizen doon. Kasi ano pa siya, green card holder, PR pa lang siya. So, sabi ko, unahin mo muna yung citizenship mo, tapos kumuha ka ng mga insurance, tapos maghanap ka ng totoong trabaho. Kasi yung trabaho ni Papa Jack, under the table. So meaning, wala siyang makukuha na benefit. So sabi ko, tatanda ka na walang tawag nito, pension. So ginaguide ko siya sa buhay, Papa Jack. Alam mo, Papa Jack, alam ng ate ko yung position niya. Like, married siya. Yung ate ko nasa New York kasi, Papa Jack. So sabi niya, para magiging certified siya na electrician kasi siya. Para maging certified siyang electrician, mag-train siya for, I think 5 weeks lang yun dun. Yung problem, hindi siya nakatapos ng high school. Kasi, yung petition sa kanila, that month, graduation nila. Pero, hindi siya yung final nila kasi kailangan nilang umalis. So, dinrap siya ng teacher nila. What I did was, pinagawan ko siya ng diploma so that makapag-aral siya, makapag-train siya, maging certified siya. Kasi I wanted the best for him, Papa Jack, to be honest. Kasi gusto ko na din mag-settle down. Ayoko naman ako lang yung aangat. Gusto ko kaming dalawa. So, tinutulungan ko talaga siya, Papa Jack. Wala eh. Wala siyang ginawa, Papa Jack. Wala siyang ginawa sa buhay. Ilang years ako nag-antay. So, ngayong January, sabi ko sa kanya, okay lang sana pag 25 years old ako. Kasi magiging Jollibee ako, willing to. Kaso, magta-34 na ako. Gusto ko na mag-settle down. Gusto ko na magka-ano. Kasi talaga ako, Papa Jack, childless. Kasi busy din akong pag-aalaga sa parents ko. Kasi matatanda na sila. So, ngayon kasi, Papa Jack, hindi na ako bumalik sa hospital kasi nagbe-business ako. May beauty lunch ako. So, wellness clinic like Glatatayan, B-complex, ganun.
vitamin C, Terlipatide. So, may collaboration din ako sa doktor. So, at the same time, Papa Jack, naghatian kami naman sa ano nun, kapital. So, parang na-last time na parang nagkalabuan kami. Sabi ko sa kanya, okay lang ba sa'yo na yung isasauli ko na lang sa'yo yung kapital kasi nakakahiya din naman sa'yo. Baka may masasabi ka sa akin, ganun. Mhm. Sabi mo, ayoko kasi kusang loob ko yun, binibigay. Pero kahit naman sa pajak nahiya ako kasi hindi na kami magkakaintindihan. Kasi every time I'm going to address how I feel, lagi niyang dismissive siya, dinidismiss niya yung feelings ko. Kaya iiyak ako lagi. Like, ikaw lang ako sa kwarto, umiiyak ako lagi. So ito pa, um, binibilang ko lahat ng miss calls ko, like 42 miss calls pa pa siya. He used to ignore me kasi nga ayaw daw niya ng drama, ayaw niya mag-away daw kami. Well, let's So, admit the fact na sa 42 missed calls, drama na lang din yon. Kasi, oo, sabi 'di ba, niya. on the 10th, you should have stopped din talaga, no? Sa 42nd, Mm. naghahanap ka na lang talaga ng away nun eh. Kaya nga, I wanted assurance kasi Papa Jack. Like, lagi niya akong dinilisten. So, okay. So, fast forward na naman tayo. Another girl na naman tayo. Pangilan na to? Pang-apat. Mhm. So, mag-fishing sila ng friend niya. Tapos, wala siya 30 minutes. So, sabi ko, parang there's something wrong na naman. So, sabi ko, pwede ba tayo mag-share screen? Kasi, ayoko kasi hingin yung account niya kasi I respect his privacy. Kasi may mga pag-usap-usap sa pamilya na sila lang talaga. Mhm. I respect privacy. Even sa mga magiging jowa ko, Papa Jack, hindi ko talaga hingin yung account nila. So, sabi ko, sige, mag-screen share ka nga. So, kasi parang siya, may dami siya, tsaka main account siya. So, napaisip ako, punta ko nga sa main account. Pagpunta ko doon, may reply yung babae, parang puding, ganun. So, deleted na yung conversation. So, nung sinearch ko yung babae sa account ko, hindi ko ma-search. I don't even know her. Mhm. So, that time, parang nanginginig na ako or something. Tapos, dinefend siya ng friend niya, mga best friend niya, mang-utang daw, ganyan. Sabi ko, I don't care kung ano, mang-utang siya or what. The main question is, bakit niya ako binlock? Hindi ko siya kilala. Mhm. So, nagiging away namin yun. Tapos, that time, ooperahan ako. Mhm. Maglaparoscopic cholecystectomy kasi ako tinanggal yung gallbladder ko. So, the day before ako operahan, Papa Jack, iyak ako naiyak. So, sabi nila, bakit ako naiyak, natatakot ba ako sa opera? Hindi. Kasi, naloko din naman yung jowa ko. Hindi ko lang masabi. Kasi yung minimaintain ko yung good image niya. Never ko sinasabi yung mga, nag-cheat siya sa akin kasi alam nila na some of my friends know na married siya. Ayoko naman mabadchat siya. Married na nga, nagluloko pa. Ano pa, inaantay mo dyan? Hindi. Minimaintain ko talaga yung good image niya kasi I'm hoping na magbago siya. Ganun. So, ngayon Papa Jack, sabi ko wala ka bang proof na sige, send mo sa akin, sabihin siya, mag-screen record yung babae na hindi niya ako binlock. Kasi sa ibang account mo, si-search siya. So, chinat niya, parang yung conversation nila Papa Jack, alam mo, parang siya, parang may choreography na ba? Or dapat may stopping na Parang leading to avoiding pero, something, parang ganon. oo. Kasi Mhm. kung ano yung sinasabi niya sa akin, yun yung sinasabi ng babae. Mhm. So, parang sabi ko, scripted na. So, sabi niya, sabi niya, sinabihan niya, Gracie, papautangin kita, mag-screen record ka. So, screen record yung girl, na-search ko na yung account, pero in-unlock ako ba? Parang ginawa akong bobo pa dyan. So, iyak ako nang iyak yung Papa Jack. Tapos na-toxic kami. Nagmurahan na kami. Sabi ko, grabe ka, wala kang konsiderasyon sa akin. Ganun, lagi nila ako mag-iintindi sa'yo, ganun. So, literal Papa Jack, nang niwil na ako pa OR.
operating room. Mhm. Niwil na talaga ko papunta. Tumawag siya ng video call kami. Hinuwalay niya ako, Papa Jack, in the midst of my crisis, health crisis. So sabi niya, ayoko na. Hinuwalay na tayo. My God, Papa Jack, papunta akong OR that time. Parang mas masakit pa yung hinuwalayan ako sa opera ko. Okay. Let's cut to to the latest right now, no. Despite and in spite of everything na pinagdaanan niyo, you as his partner, I will not question why you are. I don't know if there's a thin line between stupidity and being forgiving, but regardless of what your reasons were and are, you chose to stay with him. Tama? Yes po. Okay. Oo din. Hindi ko alam, no? I will not judge you sa part na yan. Bahala ka dyan, no? Pinili mo na mag-stay sa kanya. You must have seen something sa kanya that sparked a little bit of... ano yan? I deserve what I tolerate. Well, hindi ko alam kung ano nakita mo sa kanya that made you... Hindi ko nga alam decide. Parang trauma bond. Para sa akin, parang trauma bond siya ba? Sige. So ngayon, dati kasi Papa Jack, iiyak na ako ng iyak. Iba na kasi kaya ngayon. Grabe na siya mangmura sa akin. Like, bobo ka ba? Tanga ka ba? Putang na naman. Gagano'n niya ako. So, parang every time na sinasabi ko talaga sa kanya that phrase that parang music to my ears na ba? Parang dati, pag sinisigawan niya ako or minamura, iiyak talaga ako. Ngayon, parang ngayon mo ako ba? Parang it's not healthy anymore kasi parang ginawa ko ng normal na minamura ako. Sige. So, this time kasi Papa Jack, dati kasi, pag mag-aaway, binablock ko siya. Ngayon parang, I was lucky and everything. Just so done. And done. So, nakita niya siguro ngayon, and I was enjoying. Like, for the past 4 days, na wala kaming contact, nakita niya na, malabas na ako, hindi na ako nag-iiyak, hindi na ako nagdadad, nakausapin, hindi na ako nag-initiate na ako yung mag-reach out every time na mag-aaway kami. Kasi parang this time, I've seen my worth. Parang sabi ko, hanggang kailan ba ako mag-stay ng ganito? Parang, I think it's enough. Kaya nang-shock ako, Papa Jack, na bakit siya dito tumawag? Pwede naman niya akong kausapin, pwede naman niya akong tawagan. Kung anong magiging kami, kung pwede naman uusapan namin na, sige, let's live in peace, ganun. Kasi for me, gusto ko na ng peace of mind, Papa Jack, kasi I've done enough. I've done enough, and I'm so done. Okay. Kasi, iba na kasi nakita niya ngayon. Hindi na ako nag-iiyak-iyak, na nagbe-beg-beg. Hindi na ako nag-reach out. So, kaya nga sinabi niya kanina na nakita niya yung picture ko na maganda ako, ganun. Sa mga my days, kanina, kahapon. Kasi, parang I've seen my worth na dapat hindi ako maglugmok-lugmukan. Kasi, yun lang, Papa Jack, parang, is there something wrong? Parang, mali ba ako? Hindi ko alam. Parang, na-enjoy ko na lang na kasi toxic na kami. Kasi hindi naman ako ganito. Hindi ko pa alam na niloloko niya ako. Kasi I've got the feeling na ayaw niya sa akin. Okay. Kasi nagpaka-harsh na niya sa akin. Pwede ba akong sumingit, ma'am? Sure. Go. Sorry. Hindi ako Parang show ko na to. Ako na lang salita. Thank you for having me. Anyway, thank Okay. you for having me. What did you want from me? Wala naman. Parang gusto ko lang na ma-verbalize how I feel. Ganun lang. Gusto ko lang malaman niya na ganun yung nararamdaman ko. Kasi kung kami mag-uusap, Papa Jack, i-dismiss niya yung nararamdaman ko. And I think it's useless. Well, I guess if you listen to our conversation kanina, hindi ko na listen, Papa Jack. Okay.
I hope you allow me to finish a So, sentence. sorry. If you can listen to our conversation kanina, you're going to appreciate that everything I told him was in favor sa iyo. Ano yan? Testigo yung yung mga nanonood ngayon. And we are on your side. No? But despite of knowing what you know, you chose to stay with this person. And you wanted this conversation with me. So, I want to ask you, bilang kasama na rin kami sa kwento na to kasi nakausap ko siya, nakausap kita. What do you want to happen now? Kasi nag-promise naman siya kanina that he's going to be more gentle to you. Actually, yung kwento mo tsaka yung kwento niya, pareho-pareho. Hindi lang accurate yung number ng babae. Which is a very, very big, which is a very, very big factor to be left out, no? Sinadya niya, siguro nahiya siya. I don't know, no? But then again, gusto ko lang matanong sa'yo, Julie, what is it that we can do for you, that I can do for you? Other than to just let him know how you feel, because I think I think for the longest time alam niya nararamdaman mo. It's just that he is choosing to brush it off. I hope I'm right with how I gauge kanina, na feeling ko naman kanina he is more appreciative of what he has, and that's you. Mm-hmm. What do you want from me? If ikaw ako papayak, what will I do? Well, you've chosen to Kasi stay with the guy. honestly, nako-confuse ako ngayon. Nako-confuse ako if Okay. pagpatuloy ko pa ba? Or if ipagpapatuloy ko That is a decision, Julie, that only you can make. mental health. No, that's a decision that only you can make. Not me, not anybody else, not Kasi him. sirang-sira yung mental health ko, Papa Jack. And I'm going to disclose here, I was diagnosed with depression and anxiety way back 2017 at lagi siyang natitrigger. Ngayon, nung lagi siya nagluloko, I'm always losing my mind. Wala akong ibang outlet, wala akong sinasabihan because I maintain his image, his good image. Ayoko masira siya. Okay, Kaya ganito. I think the if you're asking me what do you do, kung ang tanong mo whether Papa Jackson, do I stay with him or not, I will not answer that. I think it will be so overreaching and overboard for me to even touch that question. Now, on the other hand, I have something for you. Ready? Mm-hmm. I know. Okay. Feeling ko the better action, or the better thing that you need to do now is to talk to him when you are in the proper headspace to talk to him. When you can tell him exactly what you want to tell him, and let's just hope with our conversation kanina ni Rodney that he is in the right headspace to listen and appreciate what you want to tell him. Okay. Me saying that is me saying that take your time until you're ready. Okay. Don't talk to him only because pinipilit ka niya makipag-usap na kasi wala kayong ma-achieve. No? Talk to him because you're ready to talk to him. Now, halimbawa that you come into an amicable term na you want to continue on. Kasi kung maghihiwalay kayo, wala na pag-usapan doon. Tama? Mm-hmm. No, kasi kung maghihiwalay kayo, logistical na lang yun eh. Babalik mo yung pera niya, di ba? Logistical na lang yun eh. Pero kung magtutuloy kayo,
dahil ikaw naman nakausap ngayon, you have to help yourself. Yun. If you choose to be with this guy, which I'm not suggesting you do, but if in case you choose to be with this guy, to continue on with this guy, tutulungan mo na yung sarili mo. Because you've chosen, in case, because you've chosen to be with this person, you cannot make it an excuse every time to be irrational only because you feel like comfortable doing it at any given time. I'm telling you this kasi ikaw yung kausap ko. Mhm. Because I will not give you an advice na, hindi, karapatan mo mag-inarte kasi niloko ka. Because if I tell you that, then I'm not helping anybody. I understand. Gets mo, di ba? Kasi kung pipiliin mong tumuloy sa buhay ng kasama siya and yet you're going to maintain an attitude that's going to intoxicate him, at the same time it's going to intoxicate you, what's the point? Gets mo? Mhm. So if you should you choose to continue on with him, hindi pa pwedeng excuse mo na, hindi, dapat tiisin mo ako. No. Tutulungan mo rin sarili mo. I know that there will be days na pipitik ka talaga. Mahirap to, Julie, kasi kung magkalapit kayo, madali ito eh. Kasi I have an exercise for that. May exercise ako for that eh. Sa mga taong magkakalapit, I will just say, when I'm acting up, kasi naalala ko niloko mo ako, hold me and don't talk. Kasi there's this therapy of touch. Tama? Mhm. Pero pag magkalayo, na mamagnify yung effort. Gets mo? Mhm. So if in case, which I'm not suggesting, in case, na tumuloy ka with him, tutulungan mo rin sarili mo. You cannot make it an excuse that every time you wanna act up. Diba? Kasi wala na pong sense of security. Well, Ito, again, kapag I did not tell you to stay with him. I'm just saying, yeah. if you go, then you go. That's a logistical process. If you stay, then so nakadepende sa iyo yan kung tutuloy ka with him or not. But I want you to decide when you have a clearer headspace. Ay, kasi Papa Jack, yung annulment sana, yung divorce na magpa-file siya. May pinsan na siya na nag-work sa law firm. Tapos yung pinsan na yun nakatira sa kanila. Hindi man siya nagbagay na magtanong or mag-consult. Well, sinabi ko sa kanya kanina yan. Wala siyang inuumpisahan. Wala talaga. Napakahirap sa part ko, Papa Jack, na parang tago ako. Yes, I understand you. Kasi And I agree with you. Papa Jack. Tago ako, parang wala akong security. Like, gusto ko naman na ma-flex ako kahit minsan. Ma-flex ko siya kahit minsan. I get you. Kasi, hindi ko alam. Yan lang yung talaga yung hunger ako dyan. Kasi may insecure ako kasi yung sa Facebook niya single siya, baby daddy siya kasi profile naman. Profile niya yung anak niya, silang dalawa. Baby daddy siya, tapos ako, last time nasa flex ako sa kanya, tapos alam ng mga tao na may jowa ako, sa kanya single siya. Fair naman sa akin. So I stopped flexing. Kasi na-realize ko ay bobo ako sa part nito. Parang lugi tayo nito. So, wala. I'm not acting single ha, Papa Jack. Kasi every time na may kausap ako or with my friends, I always introduce him with my friends. Like, lagi ako nag-update. At siya naman, pag hindi siya makapag-update, kung magtatanong ako, magagalit siya. Ganun. Kasi feeling niya, kung magtatanong ako, may malis na dinadudaan ko siya. Ganun. Feeling niya, inatake ko siya kung magtatanong ako. Sinisigawan niya ako. Ganun.
parang na-immune ako sa sigaw ba. Kasi dati, pag nasigawan niya ako, iiyak talaga ako patay. Then he will say sorry, tapos uulitin mo naman. Ganun. Yun lang po. Again, Sa ngayon po, Papa Jack, pag-iisipan ko man. well, again, Ayun, I'm telling you now, Julie, I am not asking you to make a decision right now. mhm, I'm so far from that. I'm just saying, please attain that clearer headspace and talk to him and decide. At any point, I told you to stay with him if you no longer can. yes po. Kasi this will be a huge decision talaga. Well, good luck. For I what? can only say good luck. Thank you, Papa Jack. Okay lang naman. Ewan ko. Hindi ko alam. So, sa ngayon, Papa Jack, parang in-enjoy ko muna. Na ako lang muna, makapag-isip, makapag-contemplate. I agree with you and I wish you good luck. Thank you. And thank you to Ma'am Panpan. Ano to siya? Siya yung nag-message sa akin. Kaya sabi niya, why not you would talk to Papa Jack? Yan. Thank you for wanting this conversation. Salamat po. Thank you din po, Papa Jack. Bye-bye po. Bye. Thank you.